Good morning mga kalaro. Ay, narito na naman tayo para maglaro tayo sa kusina. Ang ating menu ngayong araw na ito ay breaded chicken. Alam niyo naman ang ating mga chikiting laging nasa isip Jollibee, McDo. Nagyayaya lagi si Jollibee para kumain ng fried chicken. Kaya ito, fried chicken ang gagawin natin na breaded chicken. At papartneran natin siya ng coleslaw salad. Ito may ginayat na ako ng repolyo at itong mga panangkap niya. May carrots, may pasas, may bell pepper, may piso, at pineapple bits, nisel cream, mayonnaise, white pepper. Yan ang ihahalo natin sa ating coleslaw salad. Yung ating manok, kahit anong part ng manok pwede natin i-breaded. Ito naman ang kanyang gagawin natin breadcrumb, yung flour at saka cornstarch, tatlong klase pinaghalo natin. Kasi pag purong breadcrumbs, madaling masunog. Kaya hinahaluan natin ito. Yan. Lagyan mo ng kaunting brown black pepper. Ayan. Kaunting magic para yung lasa ng ating wrapper ay may lasa. Ayan. Okay, punta na tayo sa kusina. Doon natin anuhin sa kusina. Ayan. Ito, mainit na nating mantika. Ayan, mainit na yung ating mantika. Pwede na natin ilagay ang chicken. Minarinate ito natin sa lemon at kaunting Maggi seasoning. Ayan. Para may lasa. Ito lulublob na natin siya sa breadcrumbs. Ayan. Ayan, ganyan. Lublob na natin. Malalaking manok ang nakuha ko. Isang pitso. Napaghihiwaan ng 3 servings. Malaki, oh. Meron mong pitso yan, eh. Malalaki ang ating portion ng ating manok. Talagang jackpot ang makakuha ng isang hiwa. Ang titimplahin naman natin ngayon yung ating
coleslaw salad habang tayo'y nagpiprito. Ayan, nakatulong ako yan habang tayo'y nagpiprito. Okay, mimix naman natin itong ating coleslaw salad. Pagsama-samahin na natin ito, bali ilang klase ang ating coleslaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 klase ang ating pangsiyam ang round black ilurog na paminta. Pang-10 ang kaunting sugar kasi nilalagyan pa natin ng kaunting sugar ito. Bali 10 ang ating panangkap. Yung pineapple bits, halo na natin. Ating mayonnaise. Masyadong marami ito bakit nakalubos. Kalahati lang siguro. Nestle cream. Tinira ko ang tripod. Baka sumubra naman pangit. Masyadong. Ayan. Ito. Ating pamintang lurog. Ating sugar. Two teaspoon na sugar. Ayan. Para malinamlam ang ating lasa. Ito. I-mix na natin. Ang ating coleslaw, maraming pinagpaparesan nito. Steak, basta lahat ng dry na pagkakaluto. Sarap itong coleslaw. Kahit anong klaseng ulam, basta dry ang pagkakaluto niya, pwede natin ito ipares. Ayan. Dagdagan pa natin ng kaunting mayonnaise. Ayan. Ang kaganda sa coleslaw pag ganitong bagong gawa, malutong pa yung ating cabbage. Kasi pag nilagay mo na sa rep at kinabukasan na, malapsa na. Itong ganitong bagong gawa, masarap. Lumalagatok-lagatok kapag kinain mo yung cabbage.
ibig sabihin, naantay natin yung ating fried chicken para maluto, kaya inaantabayanan natin kasi mahirap nang biglain yung breaded chicken. Pag binigla mo yan, magiging sunog na hilaw. Alalayan lang natin ang apoy. Dito piling galawin. Bago man maluto yung fried chicken, nabusog na ako sa coleslaw. Masarap. Nung ako bata pa kasi, medyo dinaanan kami ng punos ng kahirapan. Kaya nangarap ako sa aking sarili na sabi ko, magiging kusinero ako. Dahil ayaw ko yung nagugutom. Kaya kayong mga gustong may ambisyon maging kusinero, hindi naman kayo agad-agad magiging kusinero, kundi magtatrabaho kayo sa kung hindi man canteen, restaurant, ang mga papasukan nyo. Pag kayo pumasok sa mga ganyan, kasi ang karamihan na kinukuha ngayon, puro tapos ng culinary course. Basta ma-apply ka ng company abroad, hanapan ka ng diploma kung tapos ng culinary. Pero mga tapos na ganyan, kami mga olds na una, talo namin yun sa mga experience lang. Kaya kung sakaling gusto mo maging kusinero at wala kang kakayanan para magtapos, at napasok ka sa restaurant man o sa canteen, kukunin mo lang yung lahat ng detalye, step by step. Kasi ganun ang ginawa ko para sa akin. Kasi nag-start ako noon maging ay kusinero lang ako ng empleyado sa Filipino shipyard ng 12 katao. Ang niluluto ko lang itang halian. Nung umalis ako doon, napunta ko sa janitorial at napunta naman ako sa Malacanang Palace. Dahil sa marunong ako magawa ng paglilinis ng mga isda, niregular nila ako sa kitchen ng Malacanang Palace para lang maglinis ako ng isda. Katagal-tagalan sa madaling kwento, naging mga kumpare ko yung mga kusinero. Ayun, pinahawak nila ko ng sandok, sila yung nanonood lang. Pare, gawin mo ito, ganito, ganyan. Ginagawa ko naman ganyan. Pagkatapos ng isang putahe, ililista ko. May notebook akong maliit, nililista ko. Sa madaling kwento, wala pang isang taon, nirecruit ako ng bayaw ko, magiging kusinero sa Saudi ng company. Tama-tama naman nabigay sa akin ng 3 piece ng aming nung ako'y finals na ini-interview. Ang binigay sa akin ay simpleng luto, pancit canton. Kaya, kumbaga sa 100% pasado. Nung nakalis ako, pwede na natin balik na dito habang tayo nagtitinto. Nung ako'y nakaalis, nagtrabaho ko sa company ng Saudi Building Technique ng almost 13 years. Nagsimula ako sa kusinero ordinary hanggang sa katagal-tagal lang ko ginawa nila kong chief cook dun sa company na yon. Ako'y humawak ng tao, na ang tao kong hinawakan na pinakakain namin ay sa Pilipino 1,000 at sa India naman ay 2,000. Kaya yun ang maikwento ko lang sa inyo na yung mga gustong matutong magluto, pag interesado ka, kunin mo yung sistema kung paano lang step by step ng pagluluto. Pag nakuha mo yung sistema, hindi ka na mahihirapan kasi may guide ka na, alam mo na. Katulad lang ng coleslaw salad na yan. Hanggang sa Saudi, dala ko ang listahan yan nung ako lumalis. Yung mga salad, fish dressing, 1,000 dressing. Dala-dala kong listahan na yan. Para sabi ko, pag ako pinagawa, alam ko may guide na akong titingnan.
Pero sa ngayon, hindi na. Hindi mo na kailangan magdala ka ng listahan. May cellphone ka lang, panoorin mo lang sa YouTube, sa Google. Lahat ng klaseng luto, nandiyan na sa cellphone. Kaya madali kang matuto. Style na lang. Style na lang ang anong klaseng style mo para mapapaganda magluluto mo. Kasi pag marunong ka saya, kasi ang trabahong kitchen talaga pang trabahong masipag, hindi ka pwede dito tatamad-tamad. Nagkaroon akong kusinero na nung ubod ng tamad, gusto laging tulog. Ang kusina, hindi ka pwedeng maging kusinero kung ikaw tamad. Maglinis lang, sasawsaw mo lang sa tubig, ang mga maglilinis na katulad ng isda or anuman, manok. Sa sobrang katamaran ang nangyari sa akin sa isang kusinero ko, yung isda, mapait yung bandang tiyan kasi nadurog yung apdo, hindi man lang hinugasan ng buo ito, basta itatapat lang sa tubig, babalnawan, ganun lang. Hindi ganun ang paghuhugas ng isda. Ang paghuhugas ng isda, lalo na mga tilapia na yan, na yung yellowfin, yung mga madalas na madurugan ng apdo. Pag nakita mong kulay green doon sa bituka, sa tiyan, kung kaya mong hiwain ng kutsilyo, hiwain mo. Kung wala kang kutsilyo, kadkarin mo ng kutsara para matanggal yung kulay green. Ayan, malapit na matapos yung ating fried chicken. Ang ganda ng kulay. Ayan. Masarap na i-partner ang mga ganito breaded chicken sa ating coleslaw. Pabayaan na natin ng kaunti kasi mahirap na pag nahilaw. At saka walang kasing sarap, lalo-lalo na yung may ambisyon maging kusinero. Walang kasing sarap magtrabaho sa kitchen, lalo na pag marami kayo. Unang-unang tiyan mo, pag nakaramdam ka ng gutom, nandiyan lahat ng pagkain kung gusto mong kumain. Lalo pag malalaking company mapasukan, restaurant o hotel. Oh, nung araw ako'y nasa hotel, nung buhay pang Philippine Village. Yan, trabaho ako diyan. Marami, tatlong shifting kami diyan sa Philippine Village. Pang umaga, pang hapon at pang gabihan hanggang madaling araw. 24 hours kasi yung sa mga 5-star hotel. Talagang 24 hours ang serbisyo sa kusina. Ito, palagay ko okay na ito. Hindi na umiinit yung saka ang pizza, madaling maluto ang pizza. Pag pizza ang inano mo, madali.
Hindi, huwag yung hita. Ang hita kasi talagang matagal maluto ang hita. Ayun na natin ang apoy. Ayan ang kagandahan. Sa lutong bahay ay maliliit lang ang gamit mo. Pero pag sa mga 5-star hotel ka na, mga kawa, malalaki, o lalo pag company. Ito, punta na tayo sa dining. Apoy na patay na. Medyo nagloloko na ba yung ating isang camera? Okay. Nagloloko yung ating isang camera. Okay, nandito na tayo. Ito na yung ating finished product. Katulad nitong legs. Ngayon, para hindi mahilaw yung legs, kasi itong part na itong matagal maluto, tatagain mo rito sa tabi ng pinakano ng tuhod. Pag tinaga mo yan, diretsuhan na yan. Ito na yung ating coleslaw. Ayan. Sarap ng ating coleslaw salad. Ayan. Sa ating mga senior at hindi na tayo magkakanin kasi mga karamihan sa atin ay mga matatas ng blood sugar. Ito, gulay na lang at saka itong ating fried chicken. Ito naman ang parte ng pitso. Ayan. Hindi na ako nagamit ng asin sa pag-marinate kasi yung ating mga breadcrumbs, uh, magic sarap, maalat na yan. Ayan, tama-tama lang ang lasa. Hmm. Sarap ng coleslaw salad. Okay. Maraming salamat muli sa inyo mga aking taga-subaybay, lalo-lalo na yung mga nag-aaral pa lang magluto. Ang ating coleslaw ay hindi iluluto, kaya lang tinitimpla. Kailangan kabisado mo rin itong magkakasama nito. Napaka-importante ang mayonnaise at saka all-purpose cream. Di baling kulang-kulang yung mga sahog. Pero yung dalawa na yan, kailangan nandiyan yan sa coleslaw salad. Okay, maraming salamat muli sa inyo. Huwag niyong kakalimutan pindutin ang ating subscribe button at like. Maraming salamat at bukas ulit tayo.